Ako si Carla, may bunsong kapatid na lalaki. Wala na kaming ama dahil namatay sa sakit na cancer. 10 years old pa lang ako noong nawala si Papa sa amin at tanging si Mama na lang ang bumuhay sa aming magkakapatid. Minsan, naging ulam namin ay asin at patis dahil walang-wala na talaga kami ng panahong iyon. Naglalabandera si Mama kahit saan upang kumita at matustusan ang pangangailangan namin sa araw-araw. Tulad ng manok na isang kahig, isang tuka dahil sa hirap ng buhay. Minsan naisipan kong tumigil sa pag-aaral at tutulungan si Mama sa paghanap buhay para hindi na siya masyadong mahirapan. Pero nang sinabihan ko si Mama ay hindi siya pumayag sa gusto kong mangyari. Lahat ng pagod ay kakayanin niya para makatapos lang kami. Nang dahil sa sinabi niyang yon, pinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral ko. Makalipas ang ilang taon na paghihirap, nasa 4th year college na ako. Naging working student ako simula nung 1st year college dahil sobrang naawa na ako kay Mama. Kaya napagdesisyonan kong mag-working student kahit papano ay hindi mahirapan si Mama. Tuloy pa rin siya sa kanyang paglalabada at minsan naman kapag may malaking kita ay ginawa niyang puhunan sa pagtitinda ng mga sari-saring merienda. Laging ubos ang mga paninda niya dahil marami ring bibili, karamihan ay mga bata. Paborito ng mga bata ang merienda. Samantalang si Bunso naman ay tutulong kay Mama sa paghanda ng mga paninda kapag wala siyang pasok. Iyon ang palaging routine sa araw-araw upang matustusan ang pangangailangan. Hindi nagtagal, nakatapos ako sa kursong HRM. Napakasaya ni Mama ng panahong yon. Sa wakas ay natupad na ang pinapangarap niya. Hindi napigilang umiyak ni Mama dahil sa sobrang saya na para bang gusto niyang tumalon. Pinagsikapan ko talaga ang diplomang yon upang maiahon ang pamilya ko sa kahirapan na matagal nang naiwan sa haligi ng tahanan. Pagkatapos ng pag-aaral ko ay umuwi na ako sa amin at kasama ko na ulit ang pamilya ko. Hindi na muna ako naghanap ng trabaho kasi gusto ko pang makasama si Mama at ang kapatid ko. Habang nasa bahay ay tumulong ako sa pagtitinda ni Mama. Minsan ako lang ang nagtitinda dahil may nagpapalabada kay Mama, lalo na yung mga suki niya. Isang araw, habang abala kami ni Mama sa pagluluto ng mga paninda, may lalaking biglang sumulpot sa bahay namin. Nang makita ko ay nakapormal na suot ang lalaki at nasa 30s na ang edad nito. Sinalubong ko ito at hinahanap agad nito ang aking ina. "Nandyan ba si Merlinda?" Tanong agad ng lalaki sa akin, sabay tingin sa bahay namin na parang may gustong makita. "Ah, si Mama? Nasa loob po, nagluluto ng paninda namin." Sagot ko dito na may paggalang at naguluhan kung sino ang taong dumating sa bahay namin at hinahanap pa si Mama. "Ikaw pala ang anak niya?" Tanong niya sa akin na may pagkagulat na reaksyon. "Opo, ako nga. Halika po kayo sa loob, nandito si Mama." Pinapasok ko siya sa bahay upang makita niya si Mama. Ngunit napansin kong madalas siyang nakatingin sa akin na para bang hindi niya gustong kumurap. Nang makapasok na kami sa loob, agad naman siyang sinalubong ni Mama at pinapaupo sa sala namin. Napansin ko namang parang nataranta si Mama sa biglang dumating. "Ah, anak, si Roland pala ito. Bago ko palang kasintahan. Pasensya ka na, hindi ko nasabi sa iyo agad." Nauutal na pakilala ni Mama sa akin. Parang kinakabahan sa sinabi niya. Hindi ko naman ikinagulat ang nalaman dahil alam kong matagal na ring nawala si Papa at alam ko ang nararamdaman ni Mama. Sabik na siyang may makasama sa buhay. "Ay, hello po Kuya Roland." Maikling bati ko naman dito sabay ngiti. "Roland, panganay ko na anak si Carla." Pinakilala rin ako ni Mama dito
at ngumiti rin ito sa akin bilang pagbati. Sige ho, maiwan ko na po kayo dito. May tatapusin pa po ako eh. Mama, ako na po ang gagawa dyan. Samahan mo lang si Kuya Roland. Paalam ko kay Kuya Roland at pinagbigyan ko sila ng oras. Sige anak, pagkatapos mo dyan, i-display mo na agad sa pwesto ha. Marami nang bibili ngayon sa labas. Sambit naman ni Mama Merlenda. Opo, Nay. Maikling sagot ko kay Mama at tumungo na agad sa kusina. Napansin ko pa nga ang pagtitig ni Kuya Roland sa akin, ngunit binaliwala ko lang yon. Kinagabihan, wala na sa bahay si Kuya Roland. Abala ako sa paghahanda ng hapunan namin sa kusina, habang si Mama ay naglinis sa pwesto para kinabukasan ay malinis na. Nang maluto na ang hapunan, sabay na kaming kumain ni Mama at ni Bunso. Habang kumakain kami ay biglang nagpaliwanag si Mama tungkol sa relasyon nila ni Kuya Roland. Humingi pa siya ng paumanhin sa akin, ngunit wala rin naman sa akin yon. Sobrang nagpasalamat siya na tinanggap ko ang kanilang relasyon. Ilang sandali pang pag-uusap namin, biglang sinabi sa akin ni Mama na magsama na raw sila at dito na sa bahay manirahan si Kuya Roland. Humingi muna si Mama ng permeso sa akin. Nang mga oras na yon ay hindi ko mapigilang magulat dahil bago ko palang nalaman ang tungkol sa relasyon nila at ngayon bigla na lang silang magsama. Natahimik ako ng ilang sandali. Napatanong ako sa sarili. Paano kung pinaglaruan lang pala si Mama ng lalaking yon? Maraming pumasok sa isip ko na kahit ano-ano na lang. Tiningnan ko si Mama, naramdaman kong gusto na rin niya na may makasama at makapiling. Kaya pumayag ako sa gusto ni Mama. Tuwang-tuwa siya sa nalaman at nagpapasalamat siya sa akin. Kinabukasan, dumating na agad si Kuya Roland sa bahay. Dala ang malaking bag na may laman ng mga gamit. Sinalubong siya ni Mama sa labas at tinulungan sa pagpasok ng mga gamit sa loob ng bahay. Habang ako ay nasa likuran ng bahay at abala sa paglalaban ng mga damit namin. Marami na kasing nakatambak na labahin dahil sobrang busy sa pagtitinda. At dahil araw ngayon ng linggo, hindi na muna kami nagtinda. Bahay muna ang asikasuhin namin. Gusto kong maglinis ng buong bahay upang mawala ang mga alikabok at dumi ng bahay. Mula sa aking pwesto, rinig ko ang paglalambingan ni Mama at Kuya Roland sa kanilang kwarto. Mukhang masaya silang dalawa at nagtatawanan na parabang mga menor de edad lang na bagong kasal. Masaya naman ako na makitang masaya si Mama. Ang hiling ko lang na hindi sasaktan si Mama ni Kuya Roland. Makalipas ang ilang linggo, naging mabuti naman ang samahan nilang dalawa sa bahay. Wala akong napansin na nag-aaway sila. Maasikaso si Kuya Roland. Madalas, siya na ang naghahanda ng pagkain namin sa kusina dahil abala kami ni Mama sa pagtitinda. Kakain na lang kami kapag kainan na. Construction worker ang trabaho ni Kuya Roland. Ngunit wala pa silang trabaho ngayon dahil kakatapos lang ng building na ginawa nila. At naghintay na lang sila ng tawag ng engineer kapag may bagong project. Habang nasa bahay si Kuya Roland, napansin kong palagi siyang nakasunod sa akin kapag may ginagawa ako sa bahay. Hindi naman sa pinagdudahan ko siya, pero parang kakaiba ang kilos niya. Minsan kusang tutulong siya sa trabaho ko kahit hindi naman ako humingi ng tulong. Hindi ko alam kung bilang ama o uncle ang turing niya sa pagtulong sa akin. Ngunit binaliwala ko na lang yon. Isang gabi, kami lang ni Kuya Roland ang naiwan sa bahay dahil si Mama nag-overtime sa kanyang paglalabada. Marami kasing nagpapalabada sa kanya ngayon, kaya gagabihin siya ngayon sa pag-uwi. Si Bunso naman ay may project na tinapos kasama ang mga kaklase niya at hindi siya makakauwi sa bahay ngayong gabi. Habang abala ako sa paghuhugas ng pinggan sa kusina, biglang sumulpot si Kuya Roland sa aking likuran. Tulungan na kita dyan. Alok niya sa akin sabay kuha ng isang pinggan at binanlawan. Nako, huwag na po Kuya Roland. Madali lang naman to eh.
Inagaw ko sa kanya ang pinggan na binanlawan niya. Ngunit nagpumiglas siyang ibigay sa akin yon. Nag-agawan kaming dalawa sa pinggan hanggang sa naghawakan na kami ng kamay at napatigil kaming dalawa. Bigla akong bumitaw sa kanya at nagpatuloy sa ginagawa ko. Nakatingin siya sa aking likod at bigla niyang hinawakan ang aking balikat. Hindi ko maintindihan ang aking sarili sa mga oras na yon. Para akong kahoy na pinapako dahil hindi ako makagalaw. Dahan-dahan niyang binaba ang kanyang kamay sa aking bewang. Huwag po, baka maabutan po tayo ni Mama rito. Saway ko sa kanya. Mamaya pa yon uuwi. Alam mo, matagal na kitang gusto eh. Pagtatapat naman niya sa akin. Aalis na sana ako nang biglang niyakap niya ako ng patalikod. At doon, naramdaman ko talaga ang galit na alaga niya na tumama sa aking likod. Naka-short lang kasi ako na manipis, kaya ramdam ko talaga ang kanyang sandata na parang sasabog na sa galit. At dahil doon, parang may nabuhay sa aking katawan na para bang gusto ring sumabog, kaya hindi ako makagalaw. Hinayaan ko na lang siyang nakayakap sa akin. Tara sa kwarto mo, magpainit tayo ngayong gabi. Mahina niyang tugon sa akin at bigla na lang niya akong kinarga at dinala sa aking kwarto. Nang makarating kami sa kwarto, dahan-dahan niya akong inilagay sa kama na pahiga at dali-dali niyang hinubad ang mga suot niya at tanging boxer short na lang ang naiwan. At doon tumambad sa dalawang mga mata ko ang malaking umbok sa loob ng boxer short ni Kuya Roland. Agad siyang pumatong sa akin at pinaulanan ng halik ang aking katawan. At doon nagsimula ang bakbakan naming dalawa sa kwarto habang wala si Mama. Nang mga oras na yon, halong takot at kaba ang naramdaman ko. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil parang ginusto ko na rin ang ginagawa namin ni Kuya Roland. Hindi talaga ako nagkamali sa isip ko noon. Lulukohin lang pala ni Kuya Roland si Mama. Pagkatapos ng ginawa namin ni Kuya Roland, agad siyang lumabas sa kwarto at naiwan ako nakahiga pa rin at tula lang nakatingin sa kisame. Hindi nagtagal, dumating si Mama sa bahay. Hindi ako lumabas ng kwarto at nagpanggap na tulog. Hindi ko kayang harapin si Mama ng mga oras na yon. Gusto kong maiyak na lang magdamag dahil sa konsensya at awa na nararamdaman ko. Kinabukasan, matamlay akong bumangon mula sa aking higaan at dumiretso agad sa CR para maligo. Nandidiri ako sa katawan ko. Nakita kong nagluluto si Mama ng agahan sa kusina. Nilagpasan ko lang siya at dumiretso agad ako sa CR namin sa likod ng bahay. Hindi ko nakita si Kuya Roland. Siguradong tulog pa iyon sa kanilang kwarto dahil sa pagod. Makalipas ang ilang araw, hindi ko na talaga matiis ang nararamdaman ko habang nasa bahay. Hindi ko gustong makita ang pagmumukha ni Kuya Roland, kaya napagdesisyonan kong umalis sa bahay para sa katahimikan sa sarili ko. Baka masundan pa iyon kapag hindi ako aalis. Nagtaka naman si Mama sa biglaan kong desisyon. Sabi ko naman sa kanya na magtatrabaho na ako. At may nag-recommend naman sa akin na papasokan kong trabaho. Yung dati kong amo na kung saan ako naging working student. Noong umalis ako sa kanila, sinabi niyang bumalik ako kapag gusto ko nang magtrabaho. Kaya wala na akong problemahin sa aking pupuntahan. Pumayag naman si Mama. Natuwa siya dahil may mapasukan agad akong trabaho. Makalipas ang 3 buwan, mabuti naman ang trabaho ko. Naging waitress ako sa isang barko. Unti-unti ko na rin nakalimutan ang mga nangyari sa bahay. Masaya ako sa aking trabaho at may napadala na akong pera kay Mama para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa pag-aaral ni Bunso. 2 taon na lang makatapos na siya sa isang kursong civil engineer. Nabalitaan ko rin na iniwan si Mama ni Kuya Roland at naghanap ito ng ibang babae. Nang malaman ko yon, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Mabuti iyon na mawala siya sa buhay ni Mama dahil bibigyan lang niya ng problema si Mama. Hanggang ngayon hindi pa alam ni Mama ang nangyari sa amin ni Kuya Roland.
inilihim ko lang para hindi na siya masaktan pa. At ngayon, may nabili na akong lupa at bahay at doon ko na pinatira si mama at si bunso. Sobrang saya ni mama dahil may maganda na kaming bahay na katas ko sa trabaho. May malapit pa nga iyon na eskwelahan at makapagtinda pa nga si mama. Sinabihan ko siyang huwag nang magtinda dahil ako na ang bahala sa gastusin nila. Ngunit gusto talaga niya ang pagtitinda para malibang naman siya habang nasa bahay. Kaya hindi ko na siya pinigilan sa gusto niya. Nag-iipon na ako ngayon para sa bakasyon naming tatlo sa Siargao kapag makauwi na ako. Hindi ko na sinabihan si mama tungkol dito. Gusto kong isurpresa siya pag uwi ko. At dito lang nagtatapos ang aking istorya tungkol sa aking buhay. Sana ay nagustuhan nyo at salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-iwan ng like sa baba at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat and God bless.